Nagka-canvas ka rin ba ng magandang dashcam ngayon para sa iyong sasakyan ka Best Finds? Well, kung nagko-compare ka ng mga dashcams ngayon, for sure etong i-recommend natin will stand out among the dashcam that you're looking at. Dahil hindi mo masabi ang panahon, di ba? Kabi-kabila ang mga insidente, road rage, accidents, at iba pang untoward incidents. Kaya dapat lagi tayong may resibo sa kalsada. For insurance claims man yan o police report, malaking tulong ang ginagampanan ng isang maayos na dashcam. Etong dashcam na to, bukod sa maganda yung kanyang resolution na ipapakita natin mamaya, meron pa siyang 4G connectivity. So meron ka ng Find My Car at kayang-kaya mo nang makita ang real-time location ng iyong sasakyan through this 4G connectivity. Excited ka na ba? Tingnan na natin itong 70My A510 dashcam. Alam niyo ba mga ka-Best Finds na yung 70My company, isa silang industry-leading auto intelligence company na ang specialization talaga nila ay gumawa naman ganito, mga dashcams, mga 4K cameras na meron talagang advanced features. 2016 pa tong company na to ng mga dashcams and nag-top 1 na to sa Russia, Malaysia, and even sa Thailand noong 2021. So, itong dashcam na to ay distributed almost all over the world. Kahit nasa Europe, sa North America, and Southeast Asia. At itong kanilang series ng A500 dashcam, over 500,000 units daw ang nabebenta nila nito yearly. At itong ang kanilang A510, ang pinakabago nila ngayon. Ganito yung itsura ng box niya. Yung link ng official store mga ka-Best Finds, isi-share natin to sa ating description at sa ating comment section para legit na product ang mabibili nyo. At pwedeng-pwede nyo na rin samahan itong kanilang hardware kit para talagang ma-enjoy nyo yung 4G connectivity features ng dashcam na to. At mamaya ipapakita rin namin sa inyo kung paano ini-install itong hardware kit at pati na rin yung inyong dashcam sa inyong mga sasakyan. Ito nga palang A510 set, dual camera na to, front and rear na yung kasama nito. Ito yung kanyang front camera. Kapag kinabit nyo to sa inyong mga windshield, adjustable na yung position ng inyong camera. Kung mapapansin nyo yung kanyang lens, kung yung sa ibang dashcam flat lang, ito para siyang curve. Ang angle nito mga ka-Best Finds ay 140 degrees. Ganun kalaki yung sakop niya. Dito naman yung lagayan ng kanyang TF card. Ayan. Up to 256 gig ang capacity nito. Tapos ito namang port na to yung para sa kanyang power outlet o para din dun sa connection ng kanyang hardware kit. Tapos dito naman sa port na to, kinoconnect yung inyong rear camera. Ito yung kanyang adhesive, ito yung dinidikit nyo ngayon dun sa electrostatic sticker na ilalagay natin sa windshield. At ito naman yung kanyang rear camera. Maganda tong rear camera ng A510 kasi 360 degrees na pwede nyo itong ma-rotate. May kasama dito yung kanyang mga manual, may kasama rin siyang SIM ejector. Kasi yung inyong hardware kit, mamaya ipapakita ko sa inyong ka-Best Finds, lalagyan nyo siya ng SIM card. Kasi eto nga, pwedeng-pwede nyong malocate yung inyong car sa pamagitan ng dashcam na to. At syempre, kasama na din dito sa kanyang package yung mga electrostatic sticker na ilalagay nyo nga sa windshield. Parang guide nyo na rin to kung saan nyo dapat na idikit yung inyong dashcam. So, mahaba yung mga wires na included dito kasi etong dashcam na to, universal siya. Kahit anong sasakyan, pwede nyo siyang gamitin. Tapos, ito yung kanyang USB charger. Ito naman yung hardware kit na tinatawag mga ka-Best Finds. Ito yung nilalagyan natin ng SIM card para magamit natin yung remote 24-hour parking surveillance feature ng ating dashcam. Pati na rin yung vehicle locator feature nito. Dito nyo nilalagay yung SIM card for internet connectivity. So, yung link nga pala kung paano nyo ito ginagamit, itong hardware kit, ay isi-share ko rin sa ating description. Easy connect lang to sa inyong mga cellphone. So, mapa Android or iOS ang meron ka, pwedeng-pwede kang mag-download ng kanilang app. And through this seamless connection, you can easily access the settings of your dashcam through your mobile phone. Ang pinakamaganda ng feature nitong 70My A510 ay yung kanyang 4G connectivity. Magkakaroon ka na ng 24 hours na parking surveillance. Ibig sabihin, kahit na nakapatay ang iyong sasakyan, ay gumagana at nagre-record ang iyong dashcam. At pwedeng-pwede mo itong ma-view sa iyong cellphone. Ina-alert ka rin niya, nagsisend siya ng notification sa iyong cellphone sakaling may kakaibang nangyayari dun sa paligid ng iyong sasakyan.
Kunyari, may aksidenteng bumunggo, may mga umiikot-ikot, isi-send niya yung notification nun sa'yo sa yung cellphone. At syempre, ito rin yung gustong-gustong magkaroon ng marami. Meron na siyang built-in GPS, and with the 4G connectivity, ay meron ka ng Find My Car. O, diba? Doon sa kanyang app, pwedeng-pwede mo makita yung exact location ng iyong sasakyan. So, it really gives you peace of mind, lalo na pag hindi ikaw yung nagdadrive or wala sa'yo yung sasakyan mo. At dahil nga may built-in GPS siya, ay kitang-kita mo kung saan talaga yung exact location na kung saan ka nagdadrive. Real-time trip data. So, it records even the speed, the time, and yung precise coordinates ng lugar kung saan ka naroon while driving. Etong ganitong feature, very important to mga ka-best finds, lalo na sakaling kailanganin nyo ng police reports or mag-claim kayo sa insurance, kailangan ma-pinpoint nyo talaga yung exact location. At malaki ang maitutulong pag meron no ng dashcam nyo. Actually, maganda nga rin to kung meron ka mga TNVS, diba? Meron ka mga Grab or kung anumang driving app na yan. At least alam mo kung nasa na yung sasakyan mo. So, etong A510 na to ay merong image quality upgrade. Kasi hindi na lang basta Sony Starvis ang sensor nito, kundi upgraded na siya to Sony Starvis 2 IMX675 sensor. Etong sensor na to, it unleashes the power of HDR o High Dynamic Range and superior low light imaging. Ibig sabihin, kahit na madilim yung kalsadang tinatakbuhan mo, binabalanse niya pa rin yung lighting para clear pa rin yung images na mga capture mo. O high frame rate din siya with 60 frames per second. Actually, yung mga footages mo nga rito, pwedeng-pwede mong gamitin for vlogging. So, ganun kalinaw yung video na pinoproduce niya. At yung camera na pinakita natin kanina, na parang naka-curve na siya, 140 degrees nga yung angle niya. Yung resolution ng camera lens niya ay 5 megapixel 1944p. And also, both yung kanyang front and rear camera ay nagre-record simultaneously. Pwedeng-pwede nyo ring ma-view sa kanyang screen yung front and rear camera at the same time. Tapos pareho ring front and rear camera niya ay pwedeng-pwede mong i-enable yung time-lapse na tinatawag, kung saan nagre-record siya ng 1 frame per second. So yung 30 minutes na recording, kinocompress niya lang into 1 minute para na-ensure din yung full capacity ng inyong storage. Meron din tong loop recording. Hindi nyo na kailangan magbura lagi sa inyong SD card kasi automatically binubura niya na yung mga old footages at tinatakpan niya nung inyong mga bagong footage. Pero wag mag-alala kasi yung mga emergency footages, for example, natunggo kayo ng ibang sasakyan o nagkaroon ng collision, nagkaroon ng impact, yung emergency footage na yon, sinesave niya na sa ibang folder at hindi yan binubura nung inyong dashcam. In parking mode, it has this G sensor. Nagde-detect ng any collision or impact around your car. Another smart feature of this A510 dashcam ay yung kanyang ADAS. Ito yung Advanced Driver Assistance System. Ito namang ADAS na feature, dinedetect niya yung surrounding ng inyong car and warns you of potential safety problem through voice alerts. Meron siyang lane departure alert. So, sasabihin sa'yo nung dashcam sakaling lumilihis ka na dun sa lane tinatakbo mo. Meron din siyang forward collision alert at meron din siyang front vehicle start. So, pag nag-move na yung vehicle sa harapan mo, sinasabi din niya sa'yo. O, di ba ganun ka-high-tech tong dashcam na to? Kaya para ka na rin naka-high-tech na sasakyan, anumang modelo ng sasakyan meron ka. Kung makikita nyo mga ka-best finds, etong footage itong si A510 during daytime, napakalinaw talaga nung kanyang mga images, di ba, na nire-record. So, kitang-kita nyo yung mga detalye ng mga lugar, even yung mga karatula sa dinadaanan nyo. At tingnan nyo kung gaano kalinaw yung mga plate numbers, ha. So, in cases talaga ng mga untoward incident, kayang-kaya nyong makuha yung mga detalyeng to. At eto naman yung kanyang footage during nighttime. Ayan, kung makikita nyo mga ka-best finds, kahit na malapit yun sa sasakyan, dahil nga sa kanyang low light imaging, binabalanse niya yung liwanag sa inyong paligid. So, sobrang high-tech talaga ng dashcam na to. Ito na talaga yung upgraded version ngayong taon nito ng mga dashcam. Ito yung electrostatic sticker na nabanggit natin kanina. Yan yung unang ididikit nyo sa windshield. Meron na siyang guide kung saan nyo naman ididikit yung inyong dashcam. Actually, sobrang dikit ng mga ito, kahit yung dashcam natin, kahit pa matagtag yung roads na dinadaan ng sasakyan, hindi siya mahuhulog.
Tapos saka natin ngayon ilalagay yung ating dashcam. Tapos yan nga, pwede yung i-adjust yung kanyang camera. Ayan. Yung rear cam naman natin ay dito natin ilalagay. Make sure lang din mga ka-best finds na yung paglalagay nyo ay malinis bago nyo idikit yung inyong mga dashcam. At syempre yung tint nyo na maayos. Kasi pwedeng makasagabal yun sa capturing of videos. After nating i-position yung ating mga camera, i-identify na natin yung mga wires niya. Ito yung gagamitin natin for the rear. Ayan, yung may port na ganyan, yung maliit. Tapos ito naman yung para sa ating front. Ito yung ikakabit din natin sa ating hardware kit. At syempre, ito yung ating hardware kit na tinutukoy kanina. Ayan, ito nga yung nilalagyan nyo ng SIM card dito. Ayan, para magamit nyo yung kanyang 4G connectivity. Itong hardware kit nga pala natin, nilalagay ito mga ka-best finds sa ating fuse box. Ayan, kung sa tingin nyo very complicated yung mga sinasabi natin ngayon, huwag mag-alala kasi napakadali lang yung gawin. So ngayon, ikakabit na natin yung wire dito sa dashcam. Sa taas, yun yung para sa rear na naituro rin natin kanina. Tapos ikakabit na rin natin yung para sa hardware kit. Tapos ngayon, na nailagay na natin yung mga wires for the hardware, tapos for the rear cam, eto, isusuksok lang natin itong mga wire na to dito sa body ng ating sasakyan. So, ito rin yung silbi nitong snipping tool. Pang-suksok siya ng gano'n sa mga wire. Yan, etong gilid ng sasakyan nyo, pwede nyo yan i-open na ganyan. Dito natin padadaanin yung papunta sa hardware kit. Isinuksok na natin dyan, papunta sa hardware kit yan. Tapos yung isa naman na ilalagay natin, ito yung papunta naman sa rear camera. So, dyan natin yung padadaanin sa ceiling, dire-diretso papunta doon, hanggang sa makarating siya sa ating rear cam. Kung makikita nyo sa inyong hardware kit, meron siyang 3 wire. So, etong, ayan, yung parang may sungay. Yan yung para sa inyong ground. Ayan. Etong yellow naman, ito yung para sa inyong accessory. Pag umandar yung car, dyan dadalo yung kuryente. So, etong red naman, ito naman yung, meron na siyang supply ng kuryente. Ito yung gumagana kahit na nakapatay na yung inyong car. Ito yung ating fuse box kung saan natin i-connect yung ating hardware kit. So, mahalaga na gumamit kayo ng test light. Pwede kayong gumawa o kaya pwede rin naman kayong bumili. So, ngayon, hahanapin na natin yung supply ng kuryente. So, makikita nyo sa takip ng bawat fuse box, meron din dyan diagram as guide. So, kukuha na natin ng kuryente ay yung sa hazard switch. Kasi di ba yung mga hazard, naka-on yan kahit nakapatay yung car. So, yung red wire na sinabi ko sa inyo kanina, yun yung ilalagay natin sa hazard switch. Tapos yung accessory wire naman, ayan dito naman sa diagram, makikita nyo naman na meron nakalagay na accessory wire. So, doon natin siya i-install. At yung ground naman, sa body lang naman yun mga ka-best finds. Yan. So, yung red wire dito natin ilalagay sa hazard. Ayan, yung tinuro natin kanina. Tapos yung accessory wire natin, ilalagay naman natin siya dun sa accessory fuse. Ayan. Kung saan nga yung accessory fuse, makikita nyo naman yun sa diagram ng takip mismo ng inyong fuse box. Tapos syempre, ayan, ilalagay na natin dito yung ating ground. Ayan. Tapos kung mapapansin nyo, may power na yung ating hardware kit. Kahit nakapatay yung car natin ngayon, meron na siyang dumadaloy na power. At pag nilagyan nyo yan ng SIM card, makikita nyo na mag-green yan. So, ibig sabihin, nagko-connect na yan sa internet. So, ilagay na natin yung wire for the hardware kit. Yan yung nakakonect sa ating dashcam. Okay. Okay. So, makikita nyo ngayon, tumunog na yung ating dashcam. May power na din siya. So, ayan, naka-on na siya. Na-itak na natin yung mga wires. Na-ikabit na rin natin sa hardware kit. Na-connect na natin sila. Ayan, nag-green na siya. Ready to use na ang ating dashcam. So, yung link ng official store nito, nakashare na sa ating description. Anumang platform yung gusto nyong orderan. Para sigurado kayo na legit and authentic yung A510 na makukuha nyo. So, when it comes sa road mga ka-best finds, lagi nating isipin, safety first talaga dapat.